Hello mga kamestro, welcome back again to our channel and isang vlog na naman ang gagawin natin sa hapon na ito. Naalala ko lang, no? Kasi palaging tanong din sa akin ito, ano ba talaga yung gamit ng 10% na contingency? Diba pag nag-estimate tayo, usually ang turo sa atin sa eskwelahan ay maglagay ka palagi ng 10% contingency. So, dalawang factor, no, ang kailangan nating tingnan sa paglagay ng ating contingency. Sa mga architects na engage sa design and build by administration, yung talagang totoong design and build by administration, no, na hindi contractor yung isang architect, na kung saan sa design and build by administration, ang arkitekto ay nakatayo doon sa sapatos ng kliyente. So, ibig sabihin, fiduciary ang kanyang capacity, no, that represents the client itself. So, pag sinabi kasi natin design and build by administration, hindi yung katulad ng isang contractor, no? Ang katayuan ni architect dyan ay katayuan ng owner. Siya yung bumibili ng materyales, siya yung nagbabayad ng labor, siya yung nagpapabid sa mga maliliit na item na kailangang subcontract in behalf of the owner. So yung nagbabayad, alam naman natin si owner yung nagbabayad, binibigyan si architect ng revolving fund, and of course, meron ding estimate si architect na ginawa, di ba? So common sa atin yan ng mga architects na pagka tayo ay nag-design at ang ating ay estimates na ginawa ay ang tinatawag nating itemize, no? Itemize yun dahil nga tumatayo tayo doon sa katayuan ng isang kliyente na parang tayo ang kanyang legal representative. So itemize para mas madali sa kliyente tingnan na ito na talaga yung mga materyales na gagamitin. Hindi tulad sa isang contractor, nang binibigay ng isang contractor ay bills of quantities, no? Hindi nakalabas yung talagang materyales, scope of works lang yung nandun, no? And yung costing nila sa halimbawa per square meter, per lineal meter, hindi ganun yung itemize. And doon sa itemize sa isang architect, may nakalagay palagi na 10% contingencies. So, sa isang design and build by administration, or sa isang representation ng architect sa owner bilang isang legal representative, ang 10% na yan sa ating estimate ay pag nagkaroon ng adjustment ng materials. Halimbawa, tumaas ng ilang percent yung materials during the commencement of the work or progress of the work. So, ang adjustment ng cost ay doon natin hahatakin sa 10% na contingency. That's on the design and build by administration side ng isang arkitekto. Ngayon, paano naman kung pinakontrata natin sa isang contractor? So, kung pinakontrata natin sa isang contractor, dapat ang 10% ay hindi masasama doon sa kontrata ng contractor. Ang 10% dapat ay hindi ibibigay sa kay contractor. Kasi si contractor, pag nagkontrata, dapat siya sa kliyente or sa kay architect in behalf of the owner, ang submission ng isang contractor dapat ay naka-fix lump sum. Hindi kasama doon yung 10% sa estimate natin. No, kung kumbaga is company estimate natin yon or owner's estimate natin yon, nakasama yung 10%. Pero yung 10% na yon, hindi ibig sabihin na hindi natin yung sinama doon sa pagbigay sa lump sum amount ni contractor ay magiging savings na. No? Ang 10% na yon, yun pa rin yung concept. Parang nag-design and build by administration din na yung 10% na yon ay nakalaan yon para sa mga variations, change orders na babayaran sa kay contractor
pag nag-arise ang mga variations and change orders na yan, na may adjustment na mangyayari sa cost or sa bid ni contractor for some reason na hindi kasalanan ng contractor. Halimbawa, may mga kulang na detalye, no? And then later on, nagkaroon ng cost implications sa aking contractor. No? Nagkaroon ng delay sa performance ni contractor and hindi yon attributable sa kay contractor yung delay, sa kay owner yon or sa owner's representative, no? Sa delay, for example, ng pag-respond ng owner's representative or consultant sa mga query ng contractor, and nagkaroon ng attributable cost, no? Favorable to the contractor, so magki-claim si contractor. Doon ngayon yon kukunin sa 10% na contingency na naka-estimate doon sa ating company estimate for the owner. So, yon yung purpose ng 10% contingency para lang malinaw sa lahat. So, magandang hapon. Hanggang dyan na muna tayo.